lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-10 ng umagang maringal na misa na may liturhiya ngayong pagmimisa sa araw sa Pasko ng Pagsilang. Magsitayo po ang lahat para sa pasimula ng ating maringal na misa na pamumunuan ng ating butihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Isang maligayang Pasko po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik, kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya, na totoong may pagkakapuri mo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makikita ng lahat ang pagliligtas ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, tutubusin niya ang Jerusalem. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan, ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hari, narito. Sisigaw ang nagbabantay dahil sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Sion ay ibabalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos, tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad.
kanila at ang pag-ibig niya ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit saan namalas, kabuhay ng nagligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit saan namalas, kabuhay ng nagligtas. Kahit saan namalas, tagumpay ng nagligtas. Nakipangusap ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng iba't ibang paraan buhat pa noong una. Ngayon, nangungusap siya sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kaniyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kaniyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na di hamak sa mga anghel, sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kaniyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat niyang sambahin ng lahat
ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula po'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Bati muna ang katabi, Merry Christmas. Palapakan natin ang Panginoon. Nakakatuwa po at na-appreciate ko po, lalo na yung mga magulang na naririto, na umagang-umaga ay dala-dala ninyo ang mga bata dito sa ating banal na pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ni Kristo.
Dahil yung reality, marami po sa mga magulang, ang priority nila, madala ang mga inaanak sa mga ninong at ninang na ngayon ay nagtutulog-tulugan pa. Balik na lang sa mamaya. Di ba ganun, no? Kinakaladkad yung mga bata kung saan-saan, kung ilan ang ninong-ninang talagang susuyurin. Sana po, no? Kayo mga naririto, nawa ay magkaroon talaga ng yung ganitong pagbabago na yung mga bata, bago mamasko, bago dumalaw sa mga ninong at ninang, dumalaw muna kay Jesus. Sa umpisa, hindi nila naiintindihan ito, pero sa kalaunan, habang tumatanda, habang lumalaki, nakikita nila na mahalagang magsimba muna, tanggapin ang biyaya mula sa kay Kristong isinilang bago tayo tumanggap ng biyaya sa mga ninong at ninang. Di ba? Ayan, pakisabi nga ulit sa katabi, salamat. Ayan. So ngayon, ang katuparan ng pangako ng Diyos. Ang Diyos na dati ay salita lamang, ang Diyos na dati ay nandoon, halos di natin makita, ngayon ay may laman na, nagkatawang tao na. Sige nga, pwede ko bang mahiram ito? Pwede ko bang mahiram yan? Hindi po siya, yung baby, yung baby. Pwede ka bang kargahin yan? Sige lang, papaluin ka pag umiyak. Okay, anong pangalan? Napamaskuhan na ba? Mamamasko po. Pero di ba, ito yung isa sa pinakahiwaga o misteryo ng ating pananampalataya. Huwag kang maingay. Sumasang-ayon lang siya. Di ba yung dating salita, talagang ang Diyos natin nahawakan. Ang Diyos natin umiyak din. Kumbaga, lahat ng pinagdaanan ng tao, pinagdadaanan din, kaya tayo masasabing, naiintindihan ng Diyos ang lahat ng ating nararamdaman. Gaya ngayon, ayaw niyang magpakarga. Okay. Yan. Sige. Gisingin mo yung mga ninong-ninang mo. Diba? Ganun po ang hiwaga. O sige, babalik ko na. Kumakanta siya ng Oh Holy Night para hindi na daw kantahin ng choir. No? Diba po? Sige po. Baka, pero usog ha. Yan. So, hindi lang po siya naging laruan. Hindi lang basta naging imahin, kundi siya mismo ay naging tao para maunawaan ang lahat ng ating pong nararamdaman, ang lahat ng ating pong pagdaraanan. Kaya hindi natin po pwede masabi, kasi Diyos siya eh. Diba? Diyos siya. Tandaan mo, naging tao si Jesus para sa atin. Para nang sa ganon, tayo ay madala niya sa kanyang kadakilaan. Dinala natin siya sa pagkatao, pero tayo, dadalhin niya sa kanyang kadakilaan. Kaya ang dahilan kung bakit tayo may ganito, ang dahilan kung bakit bago ang damit ng mga bata, ang dahilan kung bakit may mga regalo, may mga ampaw na matatanggap mamaya, ay dahil sa Diyos. Mga bata, sabihin nyo nga, salamat sa Diyos. Ulit mga bata, yung mas malakas, salamat sa Diyos.
Yan. Yun lang talaga ang masasabi natin at yun lang talaga yung nararapat sa araw na ito. Magpasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Lalo tigit, hindi sa kung anumang material na bagay, kundi ibinigay niya ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Amen? Merry Christmas mo sa ating lahat. Magsitayo na po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, magsiluhod po ang lahat. Magsitayo na po. Lalang ng tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa banal na araw na ito, idalangin natin sa Ama na mapuspos tayo ng galang at kapayapaan. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng kapayapaan, sa kapanganakan ng iyong anak, pagkalooban mo ang buong Santa Iglesia ng kagalakan upang maibahagi si Jesus sa lahat ng tao at mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, manahan nawa ang Emmanuel sa piling ng mga namumuno sa pamahalaan. Gabayan at pagpalain mo ang kanilang mga pagpapasyang magtataguyod ng pagkakaisa at pagmamahalan sa aming lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, marami pa ang hindi nakakakilala at nananalig sa banal na Mesiyas. Umalingaw-ngaw nawa ang mabuting balita sa buong daigdig, salita ng pag-asa at pangakong kaligtasan kay Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, maging liwanag nawa ang iyong anak ng mga taong nananatili sa kadiliman, mga nabubulag dahil sa inggit, galit, pagkagumon sa kapangyarihan at kayamanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Isama din natin ang ating mga kahilingan para sa ating mga pamilya, para sa lahat ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin, gawin mong panahon ng pasasalamat
at pagbabahaginan ang pagdiriwang ng Pasko. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa aming naging hayag na kapiling, dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhay na walay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang pagtanggap ng banal na komunyon ay alinsunod sa pagkakaayos ng mga upuan. Panatilihin po natin ang mapitagang katahimikan.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Baka sa mga may gusto lang po, ang mga sakristan ay lilibot para mamahagi po nitong alkansya na handog para kay San Jose. Sa mga gusto lang naman pong kumuha, na pwede nyo pong iuwi, at sana po turuan ninyo yung mga bata na maglagay. Sa bawat paglalagay, iyan ay sumisimbolo ng pagpapasalamat sa mga biyaya na binigay sa inyo, lalong-lalo na para sa inyong pamilya. At anytime, pwede nyo pong ialay yung laman sa mga susunod na mga misa kapag kayo po ay dadalo sa misa. So sana po, mga bata, kung gusto nyong kumuha para mapaalalahanan kayo ng pagpapasalamat, yan, paki-distribute na lang. Sa mga may gusto lang po na mag-uwi ng alkansyang handog para kay San Jose. Yan po. Dugtungan ko lang po, hindi lang lector and commentator, sana yung mga tatay na naririto o kaya mga binata na pwede rin tumulong sa paglilay minister dahil medyo matatanda na yung mga lay minister. Napapagod na. Kailangan natin magdagdag ng mga naglilingkod sa ating pong parokya. At paalala muli, sana po ngayong Kapaskuhan, mapag-usapan po ninyo, lalo na yung mga nagsasama na hindi pa kasal. Libre po ang kasal sa atin, kaya sana sa mga susunod na buwan ay mayroon na po tayo mga mahikayat na magpakasal po. Hindi kinakailangan magarbo, hindi kinakailangan maghanda o mag-imbita ng marami. Kahit kayo lang po, dito tayo sa harap ng altar, pwede ko kayong ikasal. Basta sundin lang po yung mga requirements na dapat na isubmit. Ganun pa rin po, kung anong yung requirements, ganun pa rin po yan. Sa iba na medyo hindi makakakuha sa mga susunod po ng mga linggo ay magdi-distribute kami po ulit nito. Panimula pa lamang po ito. Sasabihan ko na rin po kayo, sa susunod na taon, 2025, hindi ko po alam kung kailan kayo huling nakaakyat dito sa imahe ng San Jose. Naaakyat po kasi ito, So, by 2025, bubuksan na po natin ulit ang pahalik o pagbe-venerate kay San Jose na ating patron. So, inaayos pa lang po ngayon at sana po ay pagtulong-tulungan natin na mas maging maayos ang ating pong pagbubukas ng pahalik kay San Jose, ang pintakasing ibig ng gagalangin. Salamat din po kay, nakalimutan ko po kasi pasalamatan, Anding's Store na siyang nagpahiram at nag-ayos na rin ng ating Christmas decors dito sa loob at sa labas po ng ating pong simbahan. Maraming salamat po sa Anding's Store. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa mga gusto pong mag-venerate sa Niño Jesus, ang pila po ay doon po, no? Yung pila sa mga gusto pong humalik sa Niño Jesus.